napaamin na nga si Contractor Diskaya. Bakit kailangan palitan? Bawal yan kung tutusin yung nasa under hot investigation, tapos bigla mong aalisin. Kaya kung ikaw nasa Kongreso, papakyatin mo sa Senado, hilaw. Kailangan gapangin mo na kagad yung Senado para pagdating natin, tapos na tayo dito sa Kongreso, iaakyat na sa Senate ang investigation or what. O yung resulta natin, kukunin na nila yung mga inquiry natin, yung mga investigation natin, at kinuha na nila. Clear. Kasi nga, hawak na natin ang Senate. Ang Senate President na, pinalitan na Isipin mo kung bakit ko... Sait sa ulo sa totoo lang Sait sa ulo isipin, bakit ko nasabi? Senate President Chis Escudero is very, very competent for his position as a Senate President. No any grounds, no any reason to replace him by Senator Tito Soto. Senator Tito Soto is an veterans actor of the Philippine cinema, but he is not a lawyer. Compared to Senator Chis Escudero, the Senate President is attorney, lawyer. And this decision making is consistent. Why? Paano ko nasabing his decision making is consistent? Nung sinabi niya na hindi ka impeach ang usapin sa impeachment ni VP Sara Duterte, hanggang simula na rejection siya, hanggang sa uli rejection siya. Hindi niya pinahintulutan or hindi niya na-allowed na mag-work ang impeachment. Hanggang sa na-dismiss, di ba? Wala nang impeachment. Lumamig na yan. Kasi hindi rin pinahintulutan ni Senate President Chis Escudero. Dahil as per rules, hindi politika yung decision ni Chis Escudero na anuin to, wag mo nang anuin to kasi ganito, ilagay mo na sa sa archive ba yun? Archive. Kasi nga, no grounds. Walang dahilan para ma-impeach. Ngayon, dahil ako isang abogado at competent ako sa aking posisyon bilang isang Senate President, didesisyonan ko to based to the rules of court. Not because of rules of politics, no. Kaya, no grounds for replacement. Tapos yung pinalit mo, hindi naman abogado. Isang magaling na artista. Idolo ko si Tito Soto, actually, idolo ko yan sa pagiging artista. Pero pagdating sa politika, hindi siya pwedeng i-compare kay Senate President Attorney Chis Escudero. Ang layo. O bakit mo pinalitan ng isang from competent to incompetent? Hindi ako dun. Hindi ako believe dun. Tapos ngayon, pinaplanuhan. Pinaplanuhan si chairman ng committee ng Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. O bakit di papalitan yun? Ano rin ang dahilan? Napaamin na nga si Contractor Diskaya. Bakit kailangan palitan? Bawal yan kung tutusin yung nasa under hot investigation, tapos bigla mong aalisin. That is the color of something wrong. Something wrong. They want to manipulate the investigation. That is my opinion. Sorry to say. Sa tingin mo, saan kaya, hindi, ito, ano yung nakikita mo? Ngayon, nangyari na ito lahat. Kasi kung dumating yung time na mapapalitan na si Marcoleta, saan ang direksyon nito? Gaywang. Ang direksyon yan, wala. Ano lang, moro-moro. Wala. At huwag ka na manood. Useless na. Ba't ka manunood sa isang manipuladong investigasyon? Di ba dapat ituloy lang? Bakit mo kinakatop yung investigation? Nandun na sa climax. Nasa crucial na. Nasa hot. Andun na yung talagang trust ng mga contractor. Dahil, magaling to si Marcoleta. Kaya kaming ipagtanggol nito. Aamin na kami. Kasi bigla mong tinanggal. Natakot yan. Ba't mawawala? Sino mag-iimbestiga? Yari kami dito. Diba? That is a color of politics. That is not a color of justice and truth.
Ano yung ano, ngayon syempre nangyari na ito lahat ng ito. Sa tingin mo, itong si Marcoleta, ano yung nakikita mo magiging reaction gaya nito? Kung ako kay Marcoleta, eto nga muna, balikan muna natin si Tito Soto, di ako makamuli. Okay. Actually, ito kay Tito Soto. Sir, sorry, kasi idol ko kayo sa pagiging artista. Hindi ko po kayo tinutuligsa. Sasabi lang po ako ng katotohanan. Kung ako ang nasa kalagayan nyo, for delicadeza reason, hindi ko tatanggapin na ako ay papalit. Never. Bakit? Bakit kailangan palitan? Unang-una, ang ganda na ng investigasyon. Ba't ko papalitan si Chis Escudero? Bakit? Ang ganda na ng flow ng mga investigasyon. Ang ganda na ng resulta. Bakit ko papalitan? For delicadeza reasoning. No, sorry, hindi hayaan natin ma-retain. Ngayon, dito tayo kay Marcoleta naman, yung sinasabi mo na usapin kay Marcoleta na kung ano ang kanyang sa loobin o mangyayari, gagawin niya dahil sa pinalitan, di ba? Para sa akin magpapayag ako ng sarili kong opinion o sarili kong right to express and to ask what is the grounds for my removing from my post and replaced by other one. What is the grounds? I am incompetent for my investigation? Or meron akong nalabag sa rules natin, sa rules and regulation ng pag-iimbestiga? Bigyan niyo ako ng mga grounds. Why replace me? Kasi for your pride din, no? For your pride and to protect your integrity, you must to talk and you must to question. Kung ako ang nakay Senator Marcoleta, magtatanong ako, mag-uusisa ako, hindi ko tatanggapin na, ba't di ako inaalis? Crucial na, nasa climax na ng investigasyon. Napaamin ko na, ba't nyo ko aalisin? To credit grab or what? To cover up? Bigyan nyo ako ng magandang dahilan para mag-free will ako. Magkusang loob ako na mula sa puso, ay may maganda pala ang dahilan, sige, back out ako, sige, sorry, ang ganda ng dahilan nila, hindi, sige, bitawan ko na, I withdraw the investigation. Kung wala kayong maipapakita by virtue of against the rules, wag nyo akong tanggalin, kailangan ko itong imbestigahan. Ako ang committee chairman ng Blue Ribbon. You must to respect dahil ako naalagay dyan sa posisyon na yan. And I am competent for this post, for my position as a chairman of Blue Ribbon Committee. So, hindi dapat ako tanggalin dyan. Dahil yan, kapag pumayag siya without question, without any asking or question, that is insulting to my credibility and damage my integrity. Dahil ang alam ko sa isang inaalis ay merong hindi magandang nagawa. Merong maling ginawa, hindi magandang ginawa, or merong something wrong. Pero kung ako'y aalisin dahil lang sa politika, dahil lang sa gusto nyong mangyari na kayo ang mag-iimbestiga, na wala namang magagandang dahilan or background or grounds, hindi ko papaintulutan na palitan ako. That is my opinion. Sir, nagsalita si Senador Bato kahapon pagkatapos na napalitan ang si Senate President. Ang sinabi niya doon sa kanyang post na yung mga, kumbaga, sinabi doon sa mga pahayag ni Diskaya, yung mga kanyang inihayag ay yung involved is yung mga nasa Congress. Pero bakit daw yung nagkaroon ng rigo doon sa Senado? Ano yung opinion mo doon? Sana, pakiulit nga bro. Ang sinabi kasi ni Senador Bato, nagkaroon daw ng mga, kumbaga, sa public or pagsasabi ni Diskaya doon sa mga mga pangalan is nasa Congress. Pero ang nagkaroon ng rigo doon or balasahan dito sa Senado. Yan ay very common question and common answer. Pagkatapos sa Congress, saan inaakyat?
Saan inaakyat? Dito, I will using my common sense and my feelings. Yung pakiramdam ko. Hindi natin kailangan ng maging politiko dito eh. Kaya lang marami rin kasi mga Pilipino labsaw utak. Ako kasi hindi ako labsaw eh. Talaga ako nagre-research, nagbamasid, at nakikiramdam. Kaya based to my own observation and opinion, iyaan ay nagmula sa Congress. At bakit naapektuhan ng Senado? Ang Congress mautak. Dito pala kailangan luto na natin. Luto na. Kasi pag inakyat natin yan ng ilaw, tayo maluluto sa Senado. Get or no get? Yan additional knowledge sa mga viewer natin. Na, yung investigation sa Congress, kung bakit ang naapektuhan ay Senado, for preparation yan. Kasi, matalino, mga tuso, hindi matalino itong sa Congress eh. Mga tuso to eh. Pero may magagaling dyan Hindi lahat. Basta yung mga sinasabi ko, hindi lahat yan. Not in general. Alam mo na kung sino ka. Kung mabuti ka, hindi ikaw. Kung masama ka, ikaw yun. Ganun lang yun. Kaya hindi in general itong aking pronouncement. Kaya kung ikaw nasa Kongreso, papakyatin mo sa Senado, hilaw. Kailangan, gapangin mo na kagad yung Senado. Para pagdating natin, tapos na tayo dito sa Kongreso, iaakyat na sa Senate ang investigation or what. O yung resulta natin, kukunin na nila yung mga inquiry natin, yung mga investigation natin, at kinuha na nila. Clear. Kasi nga, hawak na natin ang Senate. Tama, mali. Kaya yan, yung tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa, may number 1 senator, may puntos talaga na bakit nga ba? Pero ako ang sasagot dahil ako natatanong, no? Dahil nga sa Kongreso, niluluto na nila yan. Kailangan handa na ang Senado pagtanggap ng inquiry namin. Lahat ng resulta namin manipulated na pagdating sa Senado kasi amin yun. Get or no get, that is a color of politics. That is not a color of justice but a color of politics. They are hiding the truth just because of earning. Kumikita sila dyan. Ganun lang yun. Bro, sa mga susunod na araw, paano kapag hindi na patawag si Saldico at ilan pa sa mga nabanggit ni Diskaya? Ano yung mensahe mo sa taong bayan? Kasi lahat naman tayo apektado dito kapag walang napanagot. Ano yung mensahe mo sa taong bayan? O panawagan mo? Ako, hindi tayo dapat manawagan sa I mean, yung masasabi mo ba sa mga taong bayan na nanonood yung sa ating okay, maganda yung bro, yung tanong mo na ano ang masasabi ko para sa taong bayan na maging payapa din ang isip. Tama. Galing mo. Ang masasabi ko dyan sa ating mga kababayan na nagmamasid o nakikiramdam din sa usapin ng politika sa ating bansa, no? Relax lang kasi ang nangyayari talaga ngayon, manipulasyon to At kayong bilang mga kababayan ko, sana isipin nyo rin na ang nangyayaring ito, lahat tayo ay involved, apektado. Dahil tayo dito ang nabubusabos. Tayong mga mamamayan ang tunay na apektado sa nangyayaring ito. Kaya ang panawagan ko sa inyo, magkaisa tayo. Kahit sa masimpleng bagay sa isang social media, sa mga Facebook account nyo, sabihin nyo ang inyong mga sentimento. Ipahayag nyo ang mga kalooban nyo kung bakit ano ang nangyayari sa ating bansa. Ipahayag nyo yung diskontento nyo na sa mga nangyayari. Magkaisa tayo na magkasundo tayo na ipanawagan na sana naman tigilan na nila itong pamumulitika. Mga mahal kong kababayan, tigilan na po dapat na itong gobyerno na ito ang sobrang pag-o-oppress sa ating mga karapatan. At maging mapagtimpirin tayo dahil itong nakikita natin sa Diskaya na investigation dito sa DPWH Ghost Project ay hindi makatarungan. Kaya ang masasabi ko dyan, patuloy tayong manalangin sa Diyos. Dahil yan na lang ang tanging nating magiging sandata laban sa mga masasamang tao.
yung mga nangungurakot na politiko natin, ipanalangin natin sila na sana magising sila, mauntog ang mga ulo nila at magising sila na ang ginagawa nilang pangungurakot ay sobra-sobra na. Ayan na ang epekto ng ulan. Bumabaha tayo. At ito di ba, isipin nyo naman mga kababayan ko, abnormal na, ulan na ng ulan. Kahit mainit ang araw, bigla lang ang uulan sa hapon. Yan kasi ay binibisto ng Panginoong Diyos ang mga nangyayari na mga nawawalang pondo sa mga proyekto. Kasi yan ang ebidensya yan eh. That is the result. Pag kinurakot mo ang pondo, hindi mo nalagay sa tamang proyekto, ayan, baha. Hindi na kailangan nating humanap ng ebidensya na dokumentong papel eh. Di ba? Nakuha nyo? Kaya tayong mga kababayan ko, paliwan ang pakiusap ko sa inyo. Panalangin tayo sa Diyos. Na one time, itong mga politiko natin ay magising sa katotohanan. Na total mayayaman na sila, di ba? Mga milyonaryo na sila. Tama na. Ang isipin naman nila ay paunlarin ang ating bansa at ang mamamayang Pilipino. Pababain nila ang bayarin sa kuryente, pababain nila ang bayarin sa tubig, at kung maaari nga, ibalik na sa private, sa gobyerno, kunin na. Balik na uli. Kasi sa public dati yan, walang persahan sa bayaran nga eh. 2 buwan hindi ka nakabayad, okay pa sa gobyerno. Ngayon, 1 buwan pa lang, putol ka na eh. Tingnan mo paghihirap ng mga mamayang Pilipino. Wala namang problema sana eh, kung mura lang eh. Hindi ka mapuputulan eh. Kaya ka naman napuputulan ng tubig at kuryente dahil ang mahal na nga. Walang kontrol. Yun ang mga dapat nating mga kababayan ipanawagan sa ating mga politiko. Na pagtuunan ng pansin ang mga problema talaga ng ating bayan. Ang mga matataas na bilihin na yan. At saka yung peace and order, ang daming patayan, ang daming kidnap, ang daming rape. Yan, yung peace and order, isa pa yan. Kaya mga mahal kong kababayan, patuloy lang tayong manalangin. Isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga politiko na inalal natin sa Senado at Kongreso. At higit sa lahat, ang ating Pangulong BBM na sana step down. Yun lang ang solusyon, step down. If you cannot make your own decision making, you must to be step down and give to the competent leader the management system of this Philippine government. Bro, tanungin lang kita, no? Kunting mga katanungan na lang. Okay lang, kahit marami. Ano yung pinakadahilan mo talaga kung bakit si BBM ang sinuportahan mo noong nakaraang eleksyon? At ano yung inaasahan mo sana na gagawin niya under sa kanyang pamumuno? Actually, sinuportahan ko yan dahil dati nga akong loyalista ng tatay. Tapos, siyempre, bilang anak, junior yan. Actually, honestly speaking, sinuportahan ko ang Pangulong BBM. Hindi lang noong 2022 eh. Sinuportahan ko yan from 2016 pa nung tumakbo yan bilang presidente. At nakakalungkot isipin na presidente ba tinakbo niya? Hindi. Vice President siya noong 2016. Vice President. Pwede mo mabago yun? Okay. Nung tumakbo siya ng 2016 as a Vice President, nandun na ako, sumuporta na. At ang kanyang pangulo nun si Miriam Defensor Santiago. Dahil nga sa ako'y isang loyalista ng kanyang ama, natural, ang tiwala ko na sa Marcos. Actually, ang sabi nila, marami nagsasabi kurakot si Pangulong Ferdinand Marcos, yung tatay. Pero sa akin kasi, ikaw kasi, depende ka dun sa kung ano yung nakikita mo at nararanasan. Naranasan ko naman, napakapayapa, dahil may martial law, naka-martial law kami Talagang nakita ko naman ang development ng tatay. Kaya ang ine-expect ko dito sa anak, ay ganun din. Para sa akin, kahit mangurakot ka wala sanang problema Kahit mangurakot ka, walang problema yan. Basta merong pakinabang ang mamamayan. Basta merong nakikita ang mamayan ng kaginawahan. Tignan mo naman ngayon. Kurakot, wala namang proyekto. Sino ang kawawa? Tayo.
Eh yung sa tatay, sasabihin nila, kurakot yung tatay. Tanong ko sa'yo, sino may pagawa ng PGH? Sino may pagawa nung National Kidney? Sino may pagawa nung mga mahabang tulay, San Juanico Bridge, na nagdugtong sa Leyte at Samar? Pinagdugtong yan. Dahil sa pura economy, sa ano nila, sa business trade. Nagtatawiran yung dalawang probinsya na yan. Dinugtong. Para ma-develop. Yung Patapat Bridge, dyan sa Ilocos, sino ba nagpagawa niyan? National Children's Hospital, sino nagpagawa niyan? Philippine Arts Center, sino nagpagawa? Ang daming pinagawa, ang daming proyekto, ang daming tulay, ang daming pakinabang, at mura ang kuryente at tubig. At maraming pinamigay ng mga lupa para sa mga mamayang Pilipino. Ngayon, dahil gano'n ang naramdaman ko, nakita ko, naging loyalista ako ng tatay. Hanggang sa umantong ako nang tumakbo itong anak. Dating governor yan eh. Tumakbo rin ng senator yan. Nung, tumakbo na ng vice president. Siyempre magtitiwala ako. Bakit hindi? From governor, from vice governor, governor, congressman, senator, hindi mo iboboto? Hindi mo susuportahan? Pangalawa, yung tatay niya, sinuportahan ko dahil magaling. Oh. Tapos, siyempre yung anak din, magtitiwala ako. Kaya, nung magkaroon ng pagkakaisa na binuo yung mga, yung mga 24K, yung mga loyalista ni Madam Imelda, yung nanay, isa-isa ang mga loyalista, nagsama-sama. Kaya ako, bilang isang loyalista, susuportahan ko si BBM. Pero ang ini-expect ko, tulad ng tanong mo kung ano inaasahan ko, ang inaasahan ko pagbabago. Tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan at kaunlaran ng bansang Pilipinas na pinapangarap ng lahat at pinapangarap ko para sa aking mga salinlahi. Subalit, nabigo ako. Nabudol-budol ako. Bakit ko nasabi na nabigo at nabudol-budol? Nangyari ba yung mga sinabi ko kanina? Nangyari ba? Yung mga development, yung mga nangyari? Wala. Ngayon, more in politics, but lack of service or lack of public service. Kaya, sinuportahan ko siya. Pero, hindi ako nanatili dahil ngayon nakita ko ang katotohanan. Hindi ako bumaligtad. Nagising ako sa katotohanan. Na walang patutunguhan itong bansang Pilipinas under the incompetent leader. Gewang-gewang. So, if gewang-gewang, magpapatuloy ka pa ba? Hindi. Nagdesisyon ako sa sarili ko, withdrawal of support. Nawala. Kasi ang pagiging loyalista ko, sa totoo lang, hindi naman dahil lang sa individual person o sa tao eh. Nasa bayan at mamayan. Ngayon, kung itong tao na ito, hindi niya ginagawa yung para sa bayan at mamayan na kaunlaran at kapayapaan, wala ang loyalist ko sa'yo, wala ang pagiging loyal ko. Nawawala yun. Kaya nga, tanong nila, sabi na, ba't na kay Duterte ka? Oh. Dati ka palang loyalista. Natural, kay Duterte ako maglo-loyal ngayon kasi nakita ko si Duterte, ang laki ng kaibahan na ginawa niyang pamamahala sa bansang Pilipinas. Napaka-competent leader, brilliant decision-making, and with political will. Yan ang wala kasi kay Pangulong BBM. Political will, proper decision-making, consistent decision-making by his own. Not by dictate of others or dictate of relatives, no. Kaya, ako, yung tanong mo, kaibigan, na kung bakit ako sumuporta at ano inaasahan ko, yun na nga. Sumuporta ako dahil anak siya ng dating Pangulong magaling. Akala ko magaling din siya. At ini-expect ko, may pagbabago, may reforma, wala. Kaya, sorry, nag-withdrawal of support ako. Kaya, nakay Duterte ako ngayon. Bro, ito tanong ko lang, 'di ba naranasan mo naman at nakita mo naman kung ano talaga ang klase
na mayroong pamumuno si dating Pangulong Duterte. And nakita mo din kung gaano karami ang sumusuporta sa kanya noong kanyang pamumuno hanggang sa kanyang pagbaba. Ito lang yung tanong ko. Kung sakasakali sana na naglaban itong dalawa, bilang Pangulo ng Pilipinas, si Inday Sara at saka si President BBM, sa tingin mo, sino kaya ang magwawagi? Wagi si Ma'am Sara dyan, si BP Sara. Waging-wagi yan. Ang dami ng ang dami ng mga supporter ng Duterte. Pangalawa, consistent ang pamamahala ng mga Duterte sa Davao. Sila talaga ang nag-manage ng Davao. Ang tanong ito, tingnan mo ang Davao. Ako nakarating ako ng Davao Thank you, Congressman King Likayan Belimac. Nakarating ako. Sinuportahan ko si Congressman King Likayan Belimac na tumakbo. Sinuportahan ko yan. Kaya ako nakarating ng Mindanao. At nakita ko ang Davao. Ngayon, nung makita ko ang Davao, grabe. Peace and order, grabe. Bro. Pati cleanliness. Nung upos na sigarilyo, wala kang makikita sa daan. Ingay sa gabi, wala kang maririnig. Alas 9 pa lang, tahimik na ang mga tao. Wala kang pangamba. Mag-ikot-ikot ka. Dahil talagang inikot ko ang Davao kumakandidato yung kaibigan natin Natural, may ikot na yan. At nakita ko ang kaibahan at kapayapaan ng probinsya ng Davao. Maging ang kanilang mga natural resources na mamanga ako. Yun nga nabanggit ko nga kay Congressman King Likayan Belimac. Sabi ko, sir, napaaganda ng probinsya na to, itong city nyo, itong lugar na ito. Hitik-hitik sa mga punong kahoy, virgin forest. Talagang masagana ang mga punong kahoy doon. Di katulad dito, di ba? Illegal logging. Wala na, yung mga puno natin, pinagpapatay na nila. Ginawa na nilang quarry. Wala. Punta kang Mindanao. Very protective ang kanilang mga agriculture. Napaaganda. Kaya, talagang masasabi mo na malaki ang kaibahan ng pamamahala nitong si Pangulong Duterte at saka itong kay BBM. Kaya kung sila'y naglaban, hindi ba nanalo? Walang panalo, maglaban si Sara tumakbo. Tapos si BBM, hindi sila nag-unit team, hindi pa nanalo BBM. Napakalaki ng ng Mindanao. Napakalaki at napakaraming population. Kaya kung tutuusin, doon pa lang sa bilang ng Kabisayaan, panalo-panalo na ang Duterte, si Ma'am Sara. Kaya walang panalo ang BBM. Kaya nga hindi nila kinalaban Sa totoo lang, presidente ang plano dyan kay Sara Duterte. Presidensya lang plano dyan ng ama. Kaya lang, hindi natin masabi talaga kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon na to. Siguro talagang merong plano ang Diyos Yes. Niligawan ng Marcos. Kung hindi malakas na mananalo to, di dapat hindi nila niligawan na huwag ka nang mag-presidente, vice ka na lang. Bakit nila ginawang vice? Takot sila pwede naman nilang, sige, tumakbo ka ng presidente, tatakbo rin ako, bahala ka kung tumakbo kang presidente, ba't kailangan tayo mag-unit team? Kung talagang may tiwala ka sa lakas mo. Ano yung sinasabi mo, solid north? Walang Panama sa Bisaya yan. Ilan ang probinsya ng Bisaya? Davao del Norte, Davao del Sur, Cotabato, General Santos, Sarangani. Ang dami niyan. Bro, nabanggit mo kasi ang Solid North. Makailan lamang nag-withdraw na si Chavit Singson ng suporta kay BBM. Ano yung opinion? Ako nagtanong ka na idea. Abi sa'yo ay Chavit. Sa totoo lang. Wala nang Solid North. Wala na. Si Chavit ang pinaka-head ng Solid North Si Chavit ang head. Sa totoo lang, si Chavit ang pinaka-head ng Norte. Hindi ang BBM na yan. Si Chavit Singson. Siya ang talagang may solid dyan sa North. Ngayon, nag-withdraw. Kasi nga, parang ako lang din yan Nag-withdraw ako. Bakit ako nag-withdraw? Walang patutunguhan to Ganon din si Mr. Chavit Singson. Nakita niya, sinuportahan kita, tapos binaliwala mo rin ako. Actually, sinuportahan naman siya ni Chavit Singson Oo, financial, jet plane, pinakapagamit sa kanya yan.
barko, ano man ang gusto niyang gawin, helicopter, lahat yan. Lahat yan. Pero anong ginawa niya kay Chavit Singson? Hindi naman natin sinasabing kailangan palitan mo, utang na loob. Hindi ganun eh. Huwag mo lang bastusin, huwag mo lang irespeto mo pa rin. Ano nangyari, di ba? Tinain nila. Ay, kahit ako naman si Chavit, after all, I support you with financial. Gaganyanin mo ko, I withdraw my support. Bilyonaryo yung taong yan, hindi naman pangkaraniwang tao yan, para eng-engin mo lang eh. Babaliwalain mo, laki ng part sa'yo. Biluin mo. Punta ka ng ibang probinsya, gamitin mo yung jet ko. Punta ka, anong gusto mo? Sabirino ko, gamitin mo. Gamitin mo yung lancha ko. Happy-happy, gusto mo? Doon tayo sa gitnang dagat. Lahat ng pribileyo, lahat ng pabor, binigay ni Mr. Chavit Singson. Kaya yung pagiging solid north,